Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Nang marinig ang sigaw na iyon, nanginginig si Shoyan hanggang sa nangingilat ang buong katawan niya at pumusyaw ang kanyang mukha. Nabulong niyang sinabi, may na-encounter lang ako kanina sa daan, papunta na ako ngayon. Mabilis kang pumunta rito, kung susubukan mong lokohin ako, patay ka. Pagkatapos noon, pinutol ng kabilang linya ang tawag. Hawak ni Shoyan ang telepono, nanginginig ang kamay niya. Kitang-kita na takot siya sa kanya. Pinaaliw siya ni Su Qingmei, Shoyan, okay lang yan habang nandito kami. Nagngingit-ngit naman si Prajna at sabi, kung hindi ko siya pulehan ngayon, hindi ako si Prajna. Hindi nagsalita si Yang Luo, pero lumalim ang tingin niya. Walang pag-aalinlangan, pinalakas niyang takbo muli. Pagmamaneho ng dagdag na 20 minuto, sa wakas ay dumating sila sa clubhouse. Bagaman hindi ito pinakamagarang clubhouse, hindi rin ito mura, magarbo ang dekorasyon. Pagparada ng kotse, bumaba sina Yang Luo at ang tatlo pa niya at diretso silang pumasok sa clubhouse. Sinalubong sila ng isang babaeng attendant na naka-business suit na nakangiti, may appointment po ba ang apat ninyo? Sumagot si Yang Luo, inimbitahan kami ni Mr. Shu para maglaro. Habang papunta rito, nalaman niyang ang ex-boyfriend ni Shoyan ay ang pangalang Shu Zaifeng. Oo, tumango ang attendant at sabi, sige po, iaakyat ko kayo sa room 11. Sabay abot, dinala ng attendant sina Yang Luo at ang iba papuntang room 306 sa ikatlong palapag. Pagkarating nila sa pinto, inimbita sila ng attendant pumasok, opo. Pagkalabas ng attendant, binuksan ni Yang Luo at ng iba ang pinto at pumasok. Pagpasok nila sa private room, napansin niya ang isang malaking grupo ng mga lalaki at babae na nagkakantahan, umiinom, at naglalaro ng dice, napakamaingay. Nang kasabay na pagpasok ni Yang Luo at ng iba, lumingon ang grupo at tumingin sa kanila. Isang binata na may flowery na polo at sigarilyo sa kamay ang natuwa nang makita si Shoyan, Put Angina, nandito ka na rin. Siya ang ex-boyfriend ni Shoyan, si Shu Zaifeng. Ngunit mabilis na napako ang tingin ni Shu Zaifeng kina Su Qingmei at Prajna. Nang makita niya ang dalawa, lumaki ang mga mata ni Shu Zaifeng at nahulog ang sigarilyo sa kamay niya. Tumingin din ang ibang mga lalaki ng diretso kina Su Qingmei at Prajna, humihingal, halata ang pagkalunok. Lagi silang nasa nightclub, kahit na nakakita na sila ng maraming magagandang babae, hindi pa sila nakakita ng mga top-notch beauties na kagaya ni Su Qingmei at Prajna. Tumayo si Shu Zaifeng at lumapit, may masamang ngiti, Put Angina, sino tong dalawang ganda? Sumagot si Shoyan, mga kaibigan ko sila. Kaibigan? Ayos yan, ayos. Tumango si Shu Zaifeng at ngumiti, Put Angina, magandang isipin mong dinala mo ang mga kaibigan mo para maglaro. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Shu Zaifeng ang bahagyang bilugang lalaki na nakaupo sa gitna na may babae sa kaliwa at isa pa sa kanan, pumihil ka at utusan mong i-toast ang dalawang ito kay Brother Zhang. Tumingin ang bahagyang bilugang lalaki kay Su Qingmei at Prajna at nilunok ang dila sa mga gilid ng bibig, puno ng pagnanasa ang mga mata niya. Desidido na niyang makuha sina Su Qingmei at Prajna ngayong gabi at pagsamantalahan. Si Shoyan naman ay gagamitin bilang premyo para sa mga tauhan niya. Ngunit nanatiling hindi apektado sina Su Qingmei at Prajna. Bigla namang nagalit si Shu Zaifeng. Put Angina, narinig mo ba ang sinabi ko? Dalhin mo ang mga kaibigan mo para i-toast si Brother Zhang. Alam mo ba kung sino si Brother Zhang? Si Brother Zhang ay mula sa Southern Sky Chamber of Commerce. Kung hindi ninyo bibigyan ng mukha si Brother Zhang, wala na kayong proteksyon. Ang bahagyang bilugang lalaki pala ay isang maliit na leader mula sa Southern Heaven Chamber of Commerce na nagngangalang Zhang Yunqi. Oo, kaya pala siya si Brother Zhang. Lumakad si Prajna patungo kay Zhang Yunqi na may mapagkumbabang ngiti. Nang makita ni Prajna ang ngiti, nagtuok ang mga lalaki sa private room, natigib ang mukha nila ng uhaw, gusto na nilang atakihin siya. Mas bet ko talaga itong maliit na ganda na ito. Ngumiti nang naghahalik si Zhang Yunqi at inutusan si Shu Zaifeng, Zaifeng, bigyan mo itong maliit ng bote ng alak. Sige, Brother Zhang. Tumango si Shu Zaifeng at kinuha ang isang bote ng beer mula sa mesa at inabot kay Prajna.
Kinuha ni Prajna ang bote at dahan-dahang itinaas ito, ngumiti ng matamis, Brother Zhang, I toast kita. Sige, sige, sige. Maliit na ganda, I toast kita. Gawin mo ang gusto mo. Ngumiti si Zhang Yunqi ng masama at kinuha ang bote ng beer para uminom. Pero, sa sandaling ikinabot ni Zhang Yunqi ang bote sa kanyang bibig. Binawi ni Prajna ang bote at pinalo ito sa ulo ni Zhang Yunqi. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig. Nabasag ang bote, nagkalat ang basag na salamin at serbesa. Aray! Hinawakan ni Zhang Yunqi ang napinsalang ulo at sumigaw. Sa isang iglap, tumahimik ang buong private room. Nakatitig ang lahat kay Prajna na parang hindi makapaniwala. Hindi nila inasahan na ang mukhang mabait at kaakit-akit na dalaga ay magiging napaka-brutal. Winaks niya ang ulo ni Zhang Yunqi agad pagdating niya. Buka ang bibig ni Shuyan sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na gagawa na agad ng aksyon si Prajna. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, bumalik na sa isang iglap ang mga tao sa private room. Tangina, putanjay na ka. Paano mo nagawang saktan si Brother Zhang? Papatayin kita. Sumigaw si Shu Zaifeng at sinubukang hulihin si Prajna. Kumuha si Prajna ng isa pang bote ng alak at pinalo naman si Shu Zaifeng sa ulo. Bang! May isa pang malakas na dagandong. Arg! Napahiyaw si Shu Zaifeng at nagbagsak sa sahig. Hinawakan ni Zhang Yunqi ang kanyang ulo at umutal sa kanyang mga tauhan, ano pa ang hinihintay ninyo? Ikalipan ninyo itong babae, ang dalawang babae naman dahan-dahang dalhin ninyo. Ano kayong may kamatayang balak? Oo, Brother Zhang. Sumagot ang mga tauhan at sumugod kay Prajna, Su Qingmei, at Shu Yan. Hanap ng kamatayan. Sumigaw si Prajna ng malamig at rumsback sa mga tauhan niya ng mabilis. Bang! 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 Umakyat ang malulubak na tunog ng mga banggaan. Sa wala pang 3 minuto, mahigit 10 mga gunggong ang napaluhod. Putanjay, babaeng ito ay marunong ng martial arts. Takbo na! Nagsabing nagnangipon si Zhang Yunqi at tumakbo palabas ng private room kasama ang kanyang mga tauhan. Takot nang umalis ang mga babae sa private room at sumigaw ng paulit-ulit. Hindi pinigilan ni Yang Luo, ang target niya ngayong araw ay si Shu Zaifeng, kaya hindi siya mag-aaksaya ng oras sa iba. Gusto ring tumakbo ni Shu Zaifeng, ngunit natabunan siya ng paa ni Prajna. Maya-maya, natira na lang sa private room sina Yang Luo, ang 3 kasama niya, at si Shu Zaifeng. Lumapit si Yang Luo sa sofa at umupo. Tumingin si Shu Zaifeng kay Prajna ng takot at sumigaw kay Shu Yan, Putanjay, ano ba talaga ang gusto mo? Pa! Nampalo ni Prajna ang mukha niya at sumigaw ng malamig, mag-ingat ka. Natingnan ni Shu Zaifeng ang pagkahampas at hindi na ng ahas magsalita. Brother Yang, paano natin aayusin itong halimaw na ito? Tinanong ni Prajna kay Yang Luo. Tiningnan ni Yang Luo si Shu Zaifeng at malamig na sabi, kung mabubuhay ka o mamatay ngayon ay nakadepende sa performance mo. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Shu Zaifeng. Siguradong mga taong ito ay inupahan ni Shu Yan para mag-higanti laban sa kanya. Pero hindi siya natakot kahit kaunti. Si Zhang Yunqi ay nakatatandang kapatid niya. Malamang ay tumakbo ito para humingi ng tulong. Ngayon, pagkaisip nito, bigla siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Tiningnan niya si Yang Luo at ngumisi ng palihim. Gago, ikaw ba ang inimbita ng babaeng ito para mag-higanti laban sa akin? Pero pinapayuhan kitang huwag akong galawin. Kapag hinawakan mo ako, hindi ka palalampasan ng kuya ko. Oh, ganoon ba? Ngumisi si Yang Luo at nagbuhos ng isang baso ng pulang alak. Kinuha niya ang baso at tinikman ito, pero iniwan ka na ng kuya mo at tumakbo palayo. Umaasa ka pa ba na tutulungan ka niya? Huminga ng malakas si Shu Zaifeng at sinabing malamig, pumunta ang kuya ko para humingi ng tulong. Huwag mong isipin na makakaalis ka rito mamaya. Pinaiikot ni Yang Luo ang baso ng alak at nagsabi, kahit ang Pangulo ng Southern Heaven Chamber of Commerce pa ang dumating, hindi siya maglalakas loob na magsalita sa harap ko. Naniniwala ka ba? Umiling si Shu Zaifeng at ngumisi ng may panlilibak, gago, sino ka ba sa tingin mo? Kapag narinig ng Pangulo ng Southern Heaven Chamber of Commerce ang mga salita mo, kukunin ko ang apelyido mo kung hindi ka mamatay. Ayos, hindi ko na kailangan pang magsalita ng marami. Ibinaba ni Yang Luo ang baso ng alak at nagtanong ng mababa, sabihin mo,
magkano na ang kinuha mo kay Assistant Shu nitong mga nakaraang taon? Mariing tumanggi si Shu Zaifeng, wala akong kinuha sa pera niya. Ayaw mo talagang sabihin, ano? Ngumisi ng malamig si Yang Luo, Prajna, putulin ang braso niya. Opo, tumango si Prajna at biglang hinampas ng malakas ang kaliwang braso ni Shu Zaifeng. Crack! Narinig ang malutong na tunog ng mabali ang buto sa kaliwang braso ni Shu Zaifeng. Arg! Napasigaw sa sakit si Shu Zaifeng. Gusto pa sanang gumanti pero wala na siyang magawa. Sa tabi, nanginginig si Shu Yan sa takot. Hindi niya inaasahan na ang karaniwang mabait at magaan ang loob na si Yang Luo ay may ganoong kalupit na mukha. Habang nag-uusap lang sila, kaya pala nilang baliin ang braso ng tao na parang walang nangyari. Sabihin mo, magkano ang nakuha mo kay Assistant Shu? Lalong lumamig ang boses ni Yang Luo. Nanginginig sa sakit ang tinig ni Shu Zaifeng, ako, hindi ko alam. Assistant Shu, alam mo ba? Lumingon si Yang Luo kay Shu Yan. Nilunok ni Shu Yan ang laway at sumagot, ang sahod ko nitong mga nakaraang taon at mga perang inutang ko sa labas ay aabot ng 1,000,000 yuan. Tumango si Yang Luo at sinabi kay Shu Zaifeng, ibalik mo lang kay Assistant Shu ang 1,000,000 yuan. At magbayad ka pa ng 1,000,000 bilang danyos para sa mental na pinsala. Pagkatapos, lumuhad ka at mag-sorry kay Assistant Shu, at palalayain kita. Wala akong pera. Umiling ng mariin si Shu Zaifeng. Wala kang pera. Mas lalong lumamig ang ngiti ni Yang Luo at inutusan si Prajna, halugugin siya. Tumango si Prajna at kinuha ang wallet mula sa bulsa ni Shu Zaifeng, kasama ang ilang bank card. Nagpatuloy si Yang Luo, hingin ang password at tingnan sa cellphone niya kung magkano ang laman ng mga ito. Opo, sumunod si Prajna at malamig na sumigaw, sabihin mo, ano ang password ng mga card na ito? Tinitigan lang ni Shu Zaifeng si Yang Luo at hindi nagsalita. Ayaw mo pa rin sabihin, ano? Nanlamig ang mga mata ni Prajna at biglang binasag din ang kanang braso ni Shu Zaifeng. Crack! Arg! Ag! Halos mawala ng malay si Shu Zaifeng sa sobrang sakit, namutla ang mukha at pinagpawisan ng malamig. Muling nagtanong si Prajna, hindi mo pa rin sasabihin. Teka, sasabihin ko na. Hindi na naglakas loob si Shu Zaifeng na magsinungaling at sinabi na ang mga password. Agad itong chinek ni Prajna gamit ang cellphone at iniulat kay Yang Luo, Brother Yang, kalahating milyon yuan lang ang laman ng mga card niya. Ilipat mo muna kay Assistant Shu. Opo, inilipat ni Prajna ang pera. Kay Shu Yan. Matapos ang transaksyon, malamig na muling nagsalita si Yang Luo, Shu Zaifeng, kalahating milyon lang ang pera mo. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa sobrang takot, halos manginig si Shu Zaifeng at sumagot, mag-iisip ako ng paraan para mabayaran ka kalaunan. Kalaunan, bahagyang yumuko si Yang Luo, pero ang gusto ko ay bayaran mo ngayon. Nangangitim ang mukha ni Shu Zaifeng, Brother, wala na talaga akong pera ngayon. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Nagkibit-balikat si Yang Luo at inutusan si Prajna, basagin ang mga binti niya. Pagkarinig nito, halos malaglag ang kaluluwa ni Shu Zaifeng sa takot. Lumuhad siya at paulit-ulit na nagkawtaw kay Shu Yan, Xiao Yan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako, dahil sa nakaraan natin, pakiusap, sabihin mo sa kuya na ito na palampasin ako. Nangangako akong babayaran kita. Alam niyang wala siyang laban ngayon, kaya napilitan siyang yumuko. Balak na lang niyang gumanti kapag dumating ang kuya niya kasama ang mga tao. Nang makita ni Shu Yan ang walang tigil na pagkawtaw ni Shu Zaifeng, parang tinusok ang puso niya ng kutsilyo. Namula ang mata at bumuhos ang luha. Pero pinahid niya ang luha at bamulong, mula nang sinaktan mo ako, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Pagkasabi nito, tinalikuran niya si Shu Zaifeng. Huminga ng malalim si Yang Luo. Natakot siya na baka patawarin pa ni Shu Yan ang taong ito. Pero mukhang tuluyan ng nasugatan si Shu Yan kaya wala nang balikan. Pinatahan na lang siya ni Su Qingmei. Hindi na nagsalita pa si Yang Luo at muling inutusan si Prajna, gawin muna. Walang pag-aalinlangan, dalawang malakas na sipa ang ibinigay ni Prajna. Crack! Crack! Nabasag ang magkabilang tuhod ni Shu Zaifeng. Arg! Napayuko siya sa sahig habang umiiyak sa sakit. Pero biglang, bang!
Nabasag ang pintuan ng silid at pumasok ang isang malaking grupo. Nangunguna ang 3 binata at isang dalaga. Ayos ang bihis ng 4, halatang mga galing sa mayayamang pamilya. Nasa likod nila ang maraming malalaking lalaki na nakaitim na t-shirt. Kasama rin si Zhang Yunqi na tumakas kanina. Nang makita si Zhang Yunqi na may dalang tulong, halos maiyak si Xu Zaifeng sa tuwa, "Kuya, nandito ka na." Binasag nila ang mga kamay at paa ko, "Kailangan mong ipaghiganti ako." "Zaifeng, huwag kang mag-alala. Narito sina Young Master Jiang, Young Master Shu, Young Master Feng, at Miss Zhong." Tapos na ang mga ito. Masayang tumango si Xu Zaifeng at sinigawan sina Yang Luo, "Maghintay na lang kayo sa kamatayan." Hindi siya pinansin ni Yang Luo at tiningnan ang 4 na bagong dating. Malamig na nagtanong, "Sino kayo?" Nagulat sandali si Zhang Yunqi at nagsabi ng may panlilibak, "Gago, ni hindi mo kilala ang mga iyan." Bahagyang natawa si Yang Luo, "Sikat ba sila? Kailangan ko ba silang makilala?" Ngumisi si Zhang Yunqi, "Makinig ka ng mabuti. Ang mga taong nasa harapan mo ay si Jiang Shaochuan, anak ng Pangulo ng Eastern Alliance, si Xu Xinghang, anak ng Pangulo ng Southern Sky Chamber of Commerce, si Feng Baolin, anak ng Pangulo ng Rising North Chamber of Commerce, at si Zhong Lingshan, kapatid ng Pangulo ng West Wind Chamber of Commerce." Nang marinig ang mga salita ni Zhang Yunqi, may kakaibang ekspresyon na lumitaw sa mukha ni Yang Luo. Hindi niya inaasahan na ang 4 na kabataang ito ay mga anak at kapatid ng grupo ni Jiang Tianlong. Tiningnan ni Yang Luo sina Jiang Shaochuan at ang 3 pa, saka kumaway ng kamay. "Dahil kilala ko ang inyong ama, palalampasan ko na kayo ngayong beses. Umalis na kayo agad." Galit na sumagot si Xu Xinghang, na may maikling buhok at hikaw. "Hoy bata, sino ka para sabihing kilala mo ang tatay namin?" Malamig na sabi naman ni Jiang Shaochuan, na may mahabang buhok. "Lahat ng nakakakilala sa tatay ko. Kilala ko rin. Hindi pa kita nakikita kailanman." Sa tingin nila, halos magkasing edad lang sila ni Yang Luo. Paano niya makikilala ang kanilang ama? Tumalak si Feng Baolin, ang matabang lalaki. "Brother Chuan, Brother Hang, bakit pa tayo nag-aaksaya ng oras dito? Bugbugin na natin agad tung Mokong." Samantalang nakasandal sa dingding si Zhong Lingshan, na may maikling buhok at pulang lipstick. "Bilasan niyo na, huwag niyo akong hadlangan sa pagpunta ko sa bar." Galing lang silang 4 sa kainan malapit doon. Nang makatanggap ng tawag mula kay Zhang Yunqi, dali-dali silang pumunta para makisali sa gulo. Ngunit laking gulat nila na 4 lang ang kalaban, at isa lang ang lalaki, ang 3 ay babae. Nakakawalang gana. Sa oras na iyon, biglang pumasok ang manager ng clubhouse at magalang na tumango kina Jiang Shaochuan at ang 3 pa. "Young Master Jiang, Young Master Shu, Young Master Feng, Miss Zhong, bakit nandito kayo?" Sabi ni Xu Xinghang, "Binugbog ang kapatid ko. Nandito kami para tumulong." Ngumiti ng palusot ang manager. "Maaari ba ninyong bigyan ako ng kaunting pabor at huwag kayong gumawa ng gulo dito sa clubhouse?" Sumimangot si Xu Xinghang, "Sino ka ba? Kahit bigyan ka namin ng pabor, kaya mo bang tanggapin?" "Ah, Young Master Shu, ito kasi." Hindi alam ng manager ang gagawin. Hindi niya kayang galitin ang 4 na swapang na ito, kaya't pilit na lang siyang nakikiusap. "Tumabi ka na nga, huwag mo kaming istorbohin." Tinulak siya ni Xu Xinghang. Pagkatapos, nag-utos ito, "Boldadohin niyo ang Mokong na yan." Sabat ni Zhang Yunqi, itinuro si Prajna. "Young Master Shu, ang babaeng yun ang bumugbog sa akin, kaya't huwag natin siyang palampasin." "Hindi mo nga kayang talunin ang babae, nakakahiya ka." Sagot ni Xu Xinghang na puno ng panghahamak. "At huwag niyong palampasin ang babaeng yun." "Handa, Young Master Shu." Sabay-sabay na sumugod ang grupo ng matatabang lalaki na nakaitim. Ngunit sa isang iglap, gumalaw si Prajna at lumusog. Sa wala pang 10 segundo, lahat ng lalaki sa itim ay nakahandusay sa sahig, umiiyak at umuungol sa sakit. Umalangaw-ngaw ang ingay ng laban mula sa private room, kaya't lumabas ang iba pang mga bisita para manood ng gulo. "Aba, sina Young Master Jiang pala yan. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ng 4 na demonyo? Kita mo na, halatang may binabagsakan na naman sila." Nagbulungan ang mga tao. Nagulat sina Jiang Shaochuan, Xu Xinghang, Feng Baolin,
at Zhongling Shan nang makita nilang napakadali lamang tinalo ni Prajna ang grupo. Bumuka ang bibig ni Xu Xinghang. Buwisit, ang lakas pala ng babaeng ito. Ako ang lalaban sa kanya. Sigaw ni Zhongling Shan sabay lusob kay Prajna. Paglapit niya, pumalo siya ng palad. Sinalubong siya ni Prajna ng sarili nitong palad. Bang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ag! Napaatras si Zhongling Shan at tumilapon. Fourth sister, sigaw ni na Jiang Shaochuan, Xu Xinghang, at Feng Baolin. Hindi biro si Zhongling Shan, isa siyang martial warrior na nasa acquired realm, pero isang palo lang ni Prajna, bagsak agad siya. Isa ring martial warrior ang babaeng ito. Sabay-sabay na tayo, sigaw ni Jiang Shaochuan at sumugod. Sabay lusob din sina Xu Xinghang at Feng Baolin. Pareho rin silang may martial arts cultivation sa acquired realm. Ngunit para kay Prajna, ang mga iyon ay mahina lamang. Sa ilang iglap lang, pinalipad niya sila gamit ang ilang casual na palo. Nang makita ng mga tao na nakahandusay at umiiyak ang apat, nanlaki ang kanilang mga mata. Diyos ko, sobrang tapang ng babaeng ito. Patay na, patay na. Kapag nalaman ni na Master Long na binugbog ang kanilang mga anak, tiyak na yayanigan ng buong Jiang City. Mga desperado ang mga ito. Naglakas loob na sakta ng mga anak ng malalaking tao. Humihingi sila ng kamatayan. Nang inag ang lahat, inaasahan na ang paparating na unos. Bagaman gulat si Xu Zaifeng, masaya pa rin siya. Ang babaeng ito, sinelyuhan na ang sarili niyang kamatayan. Kapag nalaman ng mga ama nila, tapos na sila. Nagngingit-ngit sina Jiang Shaochuan at ang iba. Palagi silang nananakit ng iba, ngunit ngayong gabi sila ang napahiya, sa harap pa ng napakaraming tao. Galit na sigaw ni Jiang Shaochuan. Maghintay ka lang. Tatawagan ko ang tatay ko ngayon din. Tumawag ka. Kung hindi ka natatakot na masaktan palalo, sige tumawag ka. Ngumiti ng malamig si Yang Luo at itinuro pa ang tatlo. Kayo rin. Tawagin niyo ang tatay niyo. At ikaw, tawagin mo ang kapatid mo. Nakunat ang noo ng apat. Sino ba ang lalaking ito at bakit parang siya pa ang sabik na ipatawag nila ang kanilang mga magulang? Nang hindi sila gumalaw, nakangiting sabi ni Yang Luo. Bakit hindi pa kayo tumatawag? Sige na, tawag na. Senggal ni Jiang Shaochuan. Hoy bata, tigilan mo na ang pagpapanggap. Kapag dumating ang tatay ko, kung hindi ka matakot hanggang sa mapaihi ka, isusulat ko ang pangalan ko ng baliktad. Makikita natin kung paano ka mamamatay mamaya. Sabat din ni Xu Xinghang. Kaya't sabay-sabay nilang kinuha ang telepono at tumawag. Pagkatapos, mayabang na sabi ni Jiang Shaochuan. Hoy bata, sabi ng tatay ko darating na siya agad. Wala ka ng takas. Ngumisi rin ang may kay-abangan sina Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhongling Shan. Halos nakikita na nila si Yang Luo na luluhod at magmamakaawa sa kanila. Ngunit hindi sila pinansin ni Yang Luo. Sa halip, kumaway siya kina Prajna, Su Qingmei, at Xu Yan. Tara, huwag lang kayong nakatayo. Maupo kayo. Umupo si Su Qingmei sa tabi niya at nagtanong. Yang Luo, may alitan ka na kina Jiang Tianlong at iba pa. Ngayon binugbog mo pa ang kanilang mga anak. Hindi ka ba nila babawiin? Bagaman sinabi na ni Yang Luo na naayos na niya ang gusot nila ni King Zenon, hindi alam ni Su Qingmei ang mga nangyari kagabi kaya't medyo nag-aalala pa rin siya. Ngumiti si Yang Luo, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Nang makita ni Su Qingmei ang kumpiyansang ekspresyon ni Yang Luo, lalo siyang nalito. Pwede bang naayos na ng lalaking ito ang alitan nila ni Jiang Tianlong at ng iba pa? Pero kahit na naayos iyon, paano nila basta nalang palalampasan ang bagay na iyon, gayong binugbog ang mag-ama? Lumipas ang mahigit kalahating oras. Biglang may mga yabag na narinig mula sa labas ng pinto. Isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa pasilyo. Ang nangunguna ay tatlong lalaking nasa katanghaliang gulang at isang dalagang babae. Sila ay sina Jiang Tianlong, Xu Yaocheng, Feng Haidong, at Zhongling Yun, mga presidente ng apat na pangunahing Chamber of Commerce sa lungsod ng Jiang. Kasunod nila ay maraming nakaitim, lahat ay mga piling tao ng chamber at pawang mga mandirigma. Gitling. Dumating na sila. Dumating na sina Master Long at ang iba pa. Ang apat na pinuno ng guild ay nandito talaga. Magandang araw, Master Long, Master Xu, Master Feng, at Miss Zhong.
Nag-ingay ang mga tao sa pasilyo at agad na nagbigay daan. Gitling gitling gitling. Dad, sa wakas nandito ka na. Ate, dapat ipagtanggol mo ako. Agad na sumaubong sina Jiang Xiaochuan, Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan. Napakunot ang noo ni Jiang Tianlong at sinabing, ikaw talagang bata ka, parang hindi ka mapakali kung walang gulo sa isang araw. Dad, hindi ako ang nanggulo, ipinagtatanggol ko lang ang kapatid ko. Sagot ni Jiang Xiaochuan. Singgal ni Jiang Tianlong at malakas na sumigaw papasok sa silid, sino ang nang-ahas na saktan ang anak ko? Gusto mo bang mamatay? Jiang Tianlong, pumasok ka at dito tayo mag-usap. Isang malambot ngunit matatag na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng silid. Pagkarinig nito, nagkatinginan sina Jiang Tianlong, Xu Yaocheng, Feng Haidong, at Zhong Lingyon. Nanlungo ang kanilang mga mukha at nanginag ang kanilang mga katawan. Kanina, sino ang nagsalita? Nanginginig na tanong ni Xu Yaocheng. Bakit parang pamilyar ang boses na iyon? Pwede kayang, huminto si Feng Haidong, nanlaki ang mga mata. Pareho ring natigilan sina Jiang Tianlong at Zhong Lingyon, worry bang nahulaan kung sino ang nasa loob ng silid? Hayop ka, paano ka nang ahas na bastyusan ang tatay ko? Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Jiang Xiaochuan at akmang papasok. Lumayo ka. Itinulak siya ni Jiang Tianlong at agad na pumasok. Mabilis ding sumunod sina Xu Yaocheng, Feng Haidong, at Zhong Lingyon. Gitling gitling gitling. Ano iyon? Bakit nanginginig ang tatay mo? Tanong ni Xu Xinghang kay Jiang Xiaochuan. Pati tatay mo nanginginig din. Balik ni Jiang Xiaochuan. Tara, tingnan natin. Sabi ni Feng Baolin at mabilis ding pumasok. Sumunod sina Jiang Xiaochuan, Xu Xinghang, at Zhong Lingshan na puno ng pagdududa. Gitling gitling gitling. Pagpasok nila, tumambad sa kanila sina Jiang Tianlong at ang iba pa na nakayuko ng malalim at sabay-sabay na nagsabi ng may paggalang. Mr. Yang, nabigla sina Jiang Xiaochuan at ang tatlo. Pati ang mga tao sa labas ay natulala. Ano ang kanilang nakita? Ang apat na pinakamakapangyarihang pinuno ng Chamber of Commerce sa lungsod ng Jiang ay yumuko sa isang binata ng may matinding paggalang. Maging si Xu Zaifeng, na nakahandusay sa loob, ay tulala. Nalito siya at nakalimutan ang sakit ng katawan. Para sa kanya, halos imposible nang makaharap ang isang bigatin tulad ni Jiang Tianlong. Pero ngayon, hindi lamang niya sila nakita, kundi sila mismo ay magalang sa binatang ito. Pwede bang mas nakakatakot pa ang katauhan ng binatang ito? Gitling gitling gitling. Nakaupo siyang luho sa sofa, uminom ng pulang alak at nagtanong, sila ba ang mga anak at kapatid ninyo? Oo, sagot ni Jiang Tianlong habang pinupunasan ang pawis. Tumangala siyang luho at malamig na sinabi, kanina, ang apat na batang ito ay nagsisigaw na papatayin ako. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin dito? Nang marinig iyon, halos mapotla sa takot sina Jiang Tianlong, Xu Yaocheng, Feng Haidong, at Zhong Lingyon. Alam nila, ang binatang ito sa harap nila ay isang pag-iral na hindi nila kayang galitin. Ngayon, ang kanilang mga anak at kapatid ay nang ahas pang galitin siya. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Gitling gitling gitling. Bastos na bata, lumapit ka rito. Sigaw ni Jiang Tianlong kay Jiang Xiaochuan. Xinghang, Baolin, Lingshan, kayo ring tatlo, lumapit dito. Utos din ng tatlo pang pinuno. Luhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Yang, mariing sabi ni Jiang Tianlong. Bakit ako luluhod sa kanya? Hindi ako luluhod, sagot ni Jiang Xiaochuan. Sinabi kong lumuhod ka. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Jiang Tianlong kaya bumagsak siya. Wala siyang nagawa kundi lumuhod at sabihing, Mr. Yang, patawad po. Gitling gitling gitling. Huwag na kayong tumangga riyan, lumuhod na kayo. Sigaw din nina Xu Yaocheng at Feng Haidong sa kanilang mga anak. Ate, reklamo ni Zhong Lingshan kay Zhong Lingyon. Lumuhod, malamig na utos ng kanyang kapatid. Kahit labag sa loob, napilitan ding lumuhod sina Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan at humingi ng tawad kay Yang Luo. Gitling gitling gitling. Parang tinamaan ng kidlat ang lahat ng nakasaksi. Diyos ko, sino ba talaga ang binatang ito? Bakit ganoon na lamang ang takot nila Master Long sa kanya? Sa lungsod ng Jiang, kailan pa yumuko ang mga iyon sa iba? Mukhang napaka-espesyal ng pagkatao ng batang ito.
Nagbulungan ang lahat habang nakatitig kay Yang Luo na puno ng pagkabigla. Lalo na sina Zhang Yunqi at Xu Zaifeng na nanginginig na parang binagyo ng lamig. Pakiramdam nila, sesabog ang kanilang puso sa takot. Sa lahat ng ito, sila ang pinagmulan ng gulo. Kung kailangan ng mga bigati ng isang tupaing itutulak, siguradong sila ang yari. Gitling gitling gitling. Ngumiti si Jiang Tianlong at sinabing, Mr. Yang, hindi kayo nakilala ng mga batang ito. Ako na ang humihingi ng tawad. Sana palampasin ninyo sila. Sabay sabing yumuko rin si Xu Yaocheng, Mr. Yang, hindi ko sila nadisiplina ng maayos. Pag-uwi, bubugbugin ko talaga ang batang ito. Patawarin ninyo sila. Ganito rin ang ginawa ni na Feng Haidong at Zhong Lingyun, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Gitling gitling gitling. Iwi na siwas lang niyang Luo ang kamay. Sige, dahil nasa iisang panig naman tayo, patatawarin ko sila sa pagkakataong ito. At kahit na walang isip ang mga batang ito, may ipinakita silang katapatan sa isa't isa. Medyo hanga ako doon. Sige, hayaang tumayo na sila. Gitling gitling gitling. Salamat, salamat, Mr. Yang. Halos sabay-sabay na sagot ng apat. Muli pa nilang pinalo ang kanilang mga anak at sinabihan. Bilasan ninyong magpasalamat kay Mr. Yang. Ayusin ninyo ang asal ninyo. Napilitan sina Jiang Shaochuan at ang iba pa na magsabi ng, Salamat, Mr. Yang. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ay nagtanong si Jiang Tianlong, Mr. Yang, ano ba talaga ang nangyari? Bakit nila kayo na-insulto? Hindi itinago ni Yang Luo ang anuman at ikinwento kay Jiang Tianlong at sa iba pa ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Pagkarinig ng mga salita ni Yang Luo, agad na naunawaan ni na Jiang Tianlong ang sitwasyon. Sumigaw si Jiang Tianlong kay Zhang Yunqi. Buwisit ka, bakit ka pa nagtatago sa labas? Pumasok ka rito agad. Nang inig sa matinding takot si Zhang Yunqi at dali-daling pumasok. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Jiang Tianlong kay Zhang Yunqi na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Galit na galit siyang bulyo. Bulag ka ba, hayop ka? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na bastyusan si Ginoong Yang? Dahil sa matinding takot, napaiyak at napasipon si Zhang Yunqi habang nagmamakaawa. Master Long, nagkamali po ako, talagang nagkamali ako. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Yang Luo. Ginoong Yang, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan lamang siya ni Yang Luo at malamig na sinabi. Bagamat hindi maganda ang ugali mo, tapat ka naman at marunong tumulong sa kapatid. Kaya patatawarin kita sa pagkakataong ito. Pero tandaan mo ito sa hinaharap, hindi lahat ay karapat-dapat maging kapatid. Halimbawa, gaya ng hayop na si Xu Zaifeng. Kung ituturing mo siyang kapatid, siya lamang ang sisira at papahamak sa iyo. Salamat, Ginoong Yang. Tatandaan ko ang sinabi mo. Isang pawis si Zhang Yunqi habang patuloy na tumatango. Paglingon niya sa maputlang si Xu Zaifeng, nag-alab ang kanyang mga mata ng matinding galit. Ang walang kwentang ito ay muntik na siyang ipahamak. Maging sina Jiang Shaochuan, Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan ay tumingin kay Xu Zaifeng ng may matinding pagkapuot. Pinakakinamumuhian nila ang mga kagaya ni Xu Zaifeng, mga hayop na nananakit ng babae at nanghihingi ng pera. At higit pa, lahat ng nangyaring gulo ngayong gabi ay sanhi niya. Hindi siya dapat palampasin. Nang makita ni Xu Zaifeng na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, namutla siya at nanginig sa takot. Itinuro siya ni Jiang Tianlong at magalang na nagtanong kay Yang Luo. Ginoong Yang, paano ninyo gustong parusahan ang taong ito? Hindi man lang siya nilingan ni Yang Luo at malamig na tugon. Bahala kayo. Tumanggo si Jiang Tianlong at nagutos. Ihulog ang hayop na ito sa ilog at ipakain sa mga isda. Opo, Master Long. Tumayo si Zhang Yunqi at hinayla si Xu Zaifeng palabas. Kuya Zhang, huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Sigaw ni Xu Zaifeng sa takot. Dahil hindi siya pinapansin, lumuhad siya at nakiusap kay Xu Yan. Little Yan, nagkamali ako. Hindi ko. Nauulitin. Pakiusap, ipakiusap mo ako kay Ginoong Yang. Mahigpit na pinisil ni Xu Yan ang kanyang kamao ngunit wala siyang sinabing anuman. Huwag, huwag. Sa kabila ng kanyang desperadong pag-iyak, hinayla siya palabas ni Zhang Yunqi. Muling bumalot ang katahimikan sa silid.
Ngumiti si Jiang Tianlong at nag-alok. Ginoong Yang, ngayong narito ang lahat, nais ko sanang makipag-inuman sa inyo. Ano sa palagay ninyo? Tumingin sa oras si Yang Luo at umiling. Medyo gabi na, sa susunod na lang. Tumango si Jiang Tianlong. Mabuti, sa susunod. Naalala ni Yang Luo at binalaan siya. Sabihin mo sa mga nagpapautang na huwag ng gambolain si Assistant Shu. Kung magtangkang bumalik pa sila, alam mo na ang gagawin. Ayaw po, naiintindihan ko. Mabilis na tugon ni Jiang Tianlong. Pagkatapos ay umalis na si Yang Luo kasama sina Su Qingmei at ang dalawa pa. Nang makaalis sila, tanong ni Jiang Xiaochuan. Dad, sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit napaka-respeto mo sa kanya? Maging sina Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan ay nakatingin sa kanilang ama at kapatid na babae na puno ng pagtataka. Hindi agad sumagot si Jiang Tianlong. Sa halip, malamig siyang sumigaw sa labas ng silid. Bakit nandyan pa kayo? Gumawa na kayo ng dapat gawin. Agad nagtakbuhan ang mga tao palayo. Nang makatiyak na wala nang nakikinig, sinabi ni Jiang Tianlong. Xiaochuan, hindi ba't lagi mong gustong malaman kung sino ang dalubhasa na tinalo ang 4 na Battle King ni Haring Zenan sa Shangri-La noong gabing iyon? Oo nga, mabilis na sagot ni Jiang Xiaochuan. Sino ba talaga siya? Maging sina Xu Xinghang, Feng Baolin, at Zhong Lingshan ay sabik ding nakikinig. Bata pa sila'y humahanga na sila kay Haring Zenan at sa 12 Battle King, at nagsanay ng husto upang maabot din ang kanilang antas balang araw. Kaya nang malaman nilang sabay-sabay natalo ang 4 na Battle King at kahit si Haring Zenan ay hindi nakapigil sa taong iyon, sobrang paghanga ang naramdaman nila. Sabi ni Jiang Tianlong, ang taong iyon ay si Ginoong Yang. Ano? Ang batang iyon? Paano posibleng mangyari iyon? Kaedad lang namin siya, paano siya naging ganoon kalakas? Uncle Jiang, nagbibiro ka ba? Halos hindi makapaniwala ang 4. Napabuntong hininga si Xu Yaocheng. Maniwala man kayo o hindi, iyan ang totoo. Wala kayo sa lugar noon, kaya hindi ninyo nakita kung gaano siya kalakas. Mababa ang tinig na dagdag ni Feng Haidong. Kung gugustuhin ni Ginoong Yang na patayin kayo, walang makakapagligtas sa inyo, kahit sa buong Jiang City o sa Timog China. Kung hindi dahil sa pagrespeto niya sa amin, matagal na kayong patay. Isiningit ni Zhong Ling yun. Isa pa, may lihim pa akong sasabihin. Hindi lamang napakalakas ni Ginoong Yang, kundi siya rin ay kapatid sa disiplina ni Haring Zenan. At ipinasa na ni Haring Zenan kay Ginoong Yang ang South Suppression King Token. Sa madaling salita, si Ginoong Yang na ang kinatawan ni Haring Zenan at may hawak ng lahat ng kapisanan ng negosyo sa Timog. Ano, kapatid siya ni Haring Zenan at hawak niya ang South Suppression King Token. Diyos ko, hindi lang pala siya malakas, napakatindi pa ng pinanggalingan niya. Buti na lang at hindi namin siya lubusang nainsulto, kundi patay na kami. Hindi ko akalain na sa Jiang City ay may lalabas na taong ganito kagaling. Nakakabigla, halos matulala sina Jiang Xiaochuan at ang iba pa. Ang lahat ng hinanakit nila kay Yang Luo ay napawi at napalitan ng walang hanggang paggalang. Tanong ni Jiang Tianlong, ngayon ba naiintindihan ninyo kung bakit ko kayo pinakailangang lumuhod at humingi ng tawad? Tumango silang lahat, nagpapasalamat na nagawa nilang magpakumbaba. Kung hindi, wala nang paraan upang matapos ang gulo ngayong gabi. Ngumiti si Xu Yaocheng. Pero sa totoo lang, hindi rin masama na nagkaroon sila ng alitan kay Ginoong Yang ngayong gabi. Nagulat si Feng Haidong. Anong ibig mong sabihin, Old Xu? Paliwanag ni Xu Yaocheng. Ngayon, nakilala na ni Xiaochuan si Ginoong Yang. Kung magiging matalino sila at madalas magpakita sa kanya, baka kapag nasa mabuting kalooban siya ay bigyan niya sila ng ilang gabay. Kung irekomenda pa sila ni Ginoong Yang kay Haring Zenan, wala nang hangganan ang magiging kinabukasan nila. Lalo na't halos magkakaedad sila ni Ginoong Yang, kaya maaari silang maging magkaibigan. Tumango si Jiang Tianlong, kumislap ang mga mata. Tama ka, Xiaochuan, sa hinaharap, siguraduhin ninyong maging matalino. Kung wala kayong ginagawa, bumisita kayo kay Ginoong Yang at magpakita. Naiintindihan ninyo, intindihin, sagot ng 4 habang kumikislap ang kanilang mga mata. Alam nilang malaking pagkakataon ito. Kung susunod sila sa ganoong klaseng tao, tiyak na maliwanag ang kanilang kinabukasan. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.
Matapos lumabas sa clubhouse, inihatid ni Yang Luo si Shuyan pauwi. Sa daan, tahimik na nakatingin si Shuyan sa labas ng bintana na may malungkot na ekspresyon. Alam niya na tiyak na patay na si Xu Zaifeng. Wala nang posibilidad na siya'y mabuhay pa. Napabuntong hininga si Su Qingmei at nagsabi, Shuyan, kalimutan mo na ang nakaraan. Huwag mo nang alalahanin. Bata ka pa, at sa hinaharap, tiyak na makakapag-asawa ka ng lalaking tunay na magmamahal sa iyo at pakikitunguhan ka ng mabuti habang buhay. Namumula ang mga mata ni Shuyan habang paus na nagsabi, minahal ko talaga siya noon. Akala ko magtatagal kami hanggang sa huli at sasamahan ang isa't isa habang buhay, pero hindi ko inaasahan na ganito ang magiging wakas. Tumingin si Yang Luo sa salamin sa unahan at nagsabi, Assistant Shu, sa buhay na ito ay makikilala natin ang napakaraming tao. May mga taong dumarating sa buhay mo upang magturo ng aral, mag-iwan ng karanasan, at pagkatapos ay lilisan din. Si Xu Zaifeng ay talagang itinadhana na makilala mo, pero hindi siya ang totoong kapalaran mo. Kung hindi ito ang kapalaran mo, hayaan mo na. Walang dahilan upang ipilit. Panasan mo ang iyong luha at mabuhay ka ng maayos, magtrabaho ng maayos, at mahalin ang iyong sarili. Kapag naging sapat kang kahanga-hanga, kusa nang lalapit ang iyong kapalaran. Namangha si Su Qingmei, Yang Luo, hindi ko akalaing makakapagsalita ka ng ganito kapilosopiko. Nagniningning ang mga mata ni Prajna at nakangiting nagsabi, Kuya Yang, napakaganda ng mga sinabi mo. Ang gwapo, syempre, mataas ang noo ni Yang Luo na parang ipinagmamalaki ang sarili. Pinunasan ni Shuyan ang kanyang mga luha at nagsabi, Assistant Yang, naiintindihan ko. Kalimutan ko na ang nakaraan at mabubuhay ng maayos. Magtatrabaho ako ng mabuti at mamahalin ang sarili ko. Ayan, ganyan ang tama. Ngumiti si Yang Luo at nagsabi, Assistant Shu, marami na tayong pinagdaanan. Huwag mo na akong tawaging Assistant Yang. Tawagin mo na lang akong Kuya Yang, at tatawagan kitang Little Yan. Ano sa palagay mo? Oo, tumanggaw-tango si Shuyan at taos pusong nagsabi, Kuya Yang, President Su, Prajna, maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka patuloy akong ginugulo ni Xu Zaifeng. Lubos akong nagpapasalamat. Ngumiti si Su Qingmei at nagsabi, Sige na, magkakaibigan naman tayo. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Masayang tumanggaw si Prajna, Tama, magkakaibigan tayo. Nang makita ang mga ngiti ng lahat, sa wakas ay nakapagpakita rin si Shuyan ng matagal nang nawalang ngiti. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang sasakyan sa Donghu District. Kuya Yang, President Su, Prajna. Salamat sa paghatid. Kita-kits bukas. Nakangiting palem ni Shuyan bago bumaba ng sasakyan. Little Yan, sandali lang. Pinatigil siya ni Yang Luo. Ano yun, Kuya Yang? Naguguluhang tanong ni Shuyan. Inilabas ni Yang Luo ang isang tseke mula sa bulsa at iniabot kay Shuyan. Xiao Yan, 2 milyong yuan ito. Tanggapin mo. Shuyan, ito naman ang pulang sobre na inihanda ko para sayo. Tanggapin mo rin ito. Sabay na inabot ni Su Qingmei ang isang pulang sobre mula sa kanyang bag. Nako, nagulat si Shuyan at umiling ng mariin. Kuya Yang, President Su, sobra-sobra na ang naitulong ninyo sa akin. Hindi ko matatanggap itong pera. Ngumiti si Yang Luo at nagsabi, Little Yan, mula nang tawagin mo akong kuya, kapatid na kita. Karaniwan lang para sa isang kuya na bigyan ng pera ang kapatid na babae. At saka, ang perang ito ay ibinigay sa akin ni Young Master Song. Parang iniaalay ko lang ito bilang regalo. Dagdag ni Su Qingmei, Shuyan, hindi ba't marami kang nautangan sa mga kamag-anak at kaibigan? Mabuti pang bayaran mo na agad iyon para gumaan ang buhay mo. At saka, lumipat ka na rin ng bahay. Walang gwardya ang lugar na ito, napakadelikado. Nabiyak ang dibdib ni Shuyan at muling tumulo ang kanyang mga luha. Namamaos na sabi niya, Kuya Yang, President Su, sobrang bait ninyo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ngumiti si Su Qingmei at nagsabi, basta't gampanan mo ng mabuti ang tungkulin mo, iyon na ang pinakamalaking ganti sa akin. Opo, pinahid ni Shuyan ang kanyang luha at nagsabi, President Su, ibubuwis ko ang buhay ko para suklian ang kabutihan ninyo. At babayaran ko rin agad ang perang ito sa inyo.
Nais sanang sabihin ni Yang Luo na hindi na kailangang ibalik, pero alam niyang matigas ang ulo ni Shoyan. Kapag hindi niya ito pinayagan, tiyak na hindi tatanggapin ni Shoyan ang pera. Kaya tumanggo siya at nagsabi, "Sige, magsikap ka na lang. Ibabalik mo rin ito kapag kumita ka na ng malaki sa hinaharap." "Okay, Kuya Yang." Ngumiti si Shoyan at tumanggo. Pagkatapos ay bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa gusali. Napabuntong hininga si Su Qingmei. Ang batang iyon ay sadyang mahirap ang pinagdaanan. Napailing si Yang Luo. "Tama ka, marami talagang taong naghihirap sa mundong ito. Ang magagawa lang natin ay tulungan ang mga karapat-dapat tulungan." Tinitigan siya ng may lamang ni Su Qingmei at nagsabi, "Yang Luo, napapansin kong hindi na kita mabasa. Minsan, napakadesisibo at tila walang puso ka. Pero sa ibang pagkakataon, mabait ka at matuwid. Iniisip mo ang iyong mga kaibigan at tinutulungan silang malampasan ang kanilang mga problema." Tumanggo rin si Prajna bilang pagsang-ayon kay Su Qingmei. Noong una niyang makilala si Yang Luo, inisip niyang malamig at walang puso ito. Ngunit habang tumatagal silang magkasama, napagtanto niyang napakabuting tao ni Yang Luo. Napansin din niya na si Yang Luo ay nagiging mabagsik lamang sa kanyang mga kaaway, ngunit sa mga kaibigan ay palaging may mga salitang nakakapagpalma. May sarili siyang prinsipyo. "Kung rerespetuhin ako, rerepetuhin ko sila ng 10 ulit. Kung hindi ako gagalawin, hindi ko rin sila gagalawin. Pero kung aatakihin nila ako, sisiguraduhin kong gagantay ako." Ginagamit niya ang kaliwang kamay upang iligtas ang mundo, habang ang kanang kamay naman ay isang bakal na kamao upang ipagtanggol ang tama at mali. Ngumiti siya at nagsabi, "Qingmei, bawat tao ay may iba't ibang mukha. Dahil dito, sila nagiging tunay na tao sa mundong ito." Bahagyang tumanggo si Su Qingmei at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Muling pinaandar ni Yang Luo ang sasakyan. "Sige, gabi na. Umuwi na tayo." "Oo, umuwi na tayo." Ngumiti si Su Qingmei ng matamis at nakabighani. Gitling-gitling-gitling. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Yang Luo sina Su Qingmei at Prajna sa Huamei Biomedical. Pagkabukas nila ng elevator, nadatnan nila si Shoyan na naghihintay sa may pintuan na may dalang folder. Nakaitim na profesional na bestide siya, may suot na salamin na may pilak na frame, at nakatali ang buhok sa ponytail. Bumalik na muli ang kanyang dating sigla at kasipagan. "Magandang umaga, President Su, Kuya Yang, Prajna." Masayang bati ni Shoyan. "Magandang umaga." Ngumiti si Su Qingmei at nagsabi, "Shoyan, bakit hindi ka muna nagpahinga ng ilang araw bago bumalik sa trabaho?" Umiling si Shoyan. "President Su, mas gusto kong agad na bumalik sa trabaho upang makalimutan ang mga hindi magandang nangyari." "Sige." Tumanggo si Su Qingmei at naglakad papunta sa opisina. "Mag-ulat ka na tungkol sa mga gawain sa susunod na mga araw." "Opo." Sumunod si Shoyan at nagulat. "President Su, kaninang umaga ay tumawag ang pabrika. Natapos na nila ang ikalawang batch ng Jade Countenance Beauty Mask." Nag-usisa si Su Qingmei. "Gaano karami ang naproduce sa ikalawang batch?" Sumagot si Shoyan. "Mayroong 1.5 milyong kahon." "Napakaganda." Nakangiting sagot ni Su Qingmei. "Ipaalam mo kina President Shen, President Kai, President Li, at sa iba pang CEO na ipamahagi na agad ang batch na ito ng produkto." "Opo." Patuloy ang ulat ni Shoyan. Ang dalawang sikreto, ang Luo Shen Hair Nurturing Serum at ang 7 Treasures Consolidating Pill na ibinigay ni Kuya Yang, ay kasalukuyan ng Dine Develop. Ayon sa R&D team, sa loob ng isang linggo ay magiging matagumpay na ang pagdevelop ng dalawang bagong produktong ito. Talaga, nagpakita ng tuwa sa mukha ni Su Qingmei, napakaganda niyan. Napangiti si Yang Luo at nagsabi, "Kapag nailabas na ang dalawang bagong produkto, gusto kong makita kung gaano pa katagal makakatagal ang Dingsheng Biomedical." Sabi naman ni Shoyan, "Basta't may lista na ang dalawang produktong ito, mahihirapan na talaga ang Dingsheng Pharmaceutical na makabawi." Nagtanong si Su Qingmei, "Siya nga pala, may galaw ba ang Dingsheng Biomedical nitong mga nakaraang araw?" Sumagot si Shoyan, "Mula nang magkaroon ng allergic reaction noon, naging mas maingat ang Dingsheng Biomedical. Pero, narinig ko na gumagawa rin sila ng bagong produkto at naghahanda para makipagkompetensya sa atin." "Ganun ba?" Matalim na ngumiti si Su Qingmei. "Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang huling tatawa."
Biglang naalala ni Xu Yan, siya nga pala, President Su, may mga kumpanya ng kosmetiko sa ibang mga probinsya at lungsod na nagtatanong tungkol sa Jade Countenance Beauty Mask. Gusto raw nilang maging ahente natin. Sabi ni Su Qingmei, hindi pa ito ang tamang oras para pumasok sa ibang probinsya at lungsod. Sabihin mo muna sa kanila na maghintay. Tatanggapin din ng Huamei Biomedical ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Intindi, President Su. Tumango si Xu Yan. Nagtanong ulit si Su Qingmei, may iba pa ba? Wala na sa ngayon, tugon ni Xu Yan. Okay, sige, balik ka na sa trabaho. Pagkasabi nito, pumasok na si Su Qingmei sa opisina. Si Xu Yan naman ay bumalik sa trabaho. Samantala, pumasok si Yang Luo at Prajna sa opisina ng assistant. Pagkapasok, tinanong ni Yang Luo, Prajna, kumusta na ang sitwasyon ngayon? Bukod sa 15 assassin, may iba pa bang paparating para patayin ako? Sumagot si Prajna, sa ngayon, maliban sa 15 assassin, wala nang iba pang paparating. Mukhang nagmamasid lang muna ang iba pang mga assassin. Sa tingin nila, dahil may 15th assassin na, at kasama pa ang Hell's Envoy, tiyak daw na mamamatay ka. Ganun ba? Hinimas ni Yang Luo ang kanyang baba at ngumiti ng malamig. Ipapakita ko sa kanila na hindi ganoon kadaling patayin ako para makuha ang bounty. Muli siyang nagtanong, nasa Jiang City na ba ang mga assassin? Kung nandito na, bakit hindi pa sila umaatake? Umiling si Prajna, hindi ako sigurado. Baka nandito na sila at palihim na inaalam ang sitwasyon mo. Kapag sapat na ang impormasyon nila, siguradong kikilos na sila. Makitid ang mga mata ni Yang Luo, mabuti. Hihintayin ko sila. Sana hindi sila mahina, kung hindi, nakakaboring. Pagkatapos niyang magsalita, bigla, tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang galing sa front desk ang tawag kaya sinagot niya. Assistant Yang, may naghahanap po sa inyo. Sabi ng receptionist. Naghahanap sa akin. Sino? Tanong ni Yang Luo na naguguluhan. Hindi ko rin po alam. Mas mabuti sigurong bumaba kayo para makita. Okay, bababa na ako. Pagkababa ng tawag, Brother Yang, ano yun? Tanong ni Prajna, may naghahanap daw sa akin sa baba. Tingnan natin, sagot ni Yang Luo. Sige, sasama ako, sabi ni Prajna. Tumango si Yang Luo at sabay silang bumaba gamit ang elevator. Pagdating nila sa unang palapag, nakita nila ang maraming tao na nakapalibot at nagbubulungan. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Yang Luo ang isang babae na may pulang backpack. Pagkakita niya, nanlaki ang mga mata ni Yang Luo. Isang napakagandang babae ito, isang Caucasian beauty. Mayroon siyang amber blonde na kulot na buhok na nakatali sa ponytail, na nagbigay diin sa kanyang hugis itlog na mukha. Maputi at makinis ang kanyang balat na parang jade kahit wala siyang makeup. Manipis at mahaba ang kanyang kilay, matangos ang ilong, at mamula-mulang labi. Ang kanyang malalaking sapphire blue eyes ay malalim na parang dagat. Bagamat simple lang ang suot niyang puting t-shirt at light blue na skinny jeans, hindi nito natago ang kanyang matangkad at kaakit-akit na katawan. Hindi lang siya maganda, kundi napaka-elegante rin ng kanyang dating. Halatang galing siya sa pamilyang may mataas na pinagmulan. Oh my God, saan galing ang banyagang ganda na ito? Ang ganda at sexy niya. Grabe, kahit ang mga European at American supermodels, talo ng beauty na ito. Miss, anong pangalan mo? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Nag-uusap-usap ang mga empleyado at may ilan pang matapang na lumapit para makipagkilala. At higit pa roon, napakapalakaibigan ng banyagang babae. Nakikipag-usap siya ng may ngiti sa lahat. Napakunot ang noo ni Prajna, grabe, ang ganda ng babaeng to. At ang katawan, wow. Dumating ang receptionist at sinabi, Assistant Yang, nandito na kayo. Nagulat si Yang Luo, huwag mong sabihing itong banyagang beauty ang naghahanap sa akin. Tumango ang receptionist, oo, siya nga. Nabigla si Yang Luo, hindi naman niya kilala ang babaeng ito. Pero biglang lumapit ang banyagang babae nang makita siya. Pagharap kay Yang Luo, iniabot niya ang kanyang kamay at ngumiti, Hello, Mr. Yang. At sa ikinagulat ng lahat, napaka-fluent ng kanyang Mandarin, napatulala ang lahat ng empleyado. Anong nangyayari? Ang banyagang beauty na ito ba'y para kay Assistant Yang? Hindi makapaniwala, sobrang swerte naman ni Assistant Yang. May President Su na siya, may si Miss Prajna pa, ngayon may foreign beauty pa.
Ganito ba ang tinatawag na peak of life? Naiinggit ako. Napanganga ang mga empleyado, lalo na ang mga lalaki. Nakipagkamay si Yang Luo at nagtanong, Miss, sino ka? Parang hindi naman tayo magkakilala. Mas lalo tuloy naguluhan ang lahat. Kung hindi pala sila magkakilala, bakit siya hinahanap ng banyagang beauty na ito? Ngumiti ang babae, Mr. Yang, kahit hindi mo ako kilala, kilala kita. Magpapakilala muna ako. Ako si Alinda, isang doktor sa Western Medical Association. Kaibigan ko si Smith. Smith, napatigil siyang Luo bago napangiti. Kaibigan ka pala nung matandang foreigner. Naalala niya noon na nabanggit ni Smith na siya'y Vice President ng Western Medical Association. At dati, na rin niya itong nakilala ng gamutin niya si Jean Yaman. Tama, tumango si Alinda na nakangiti. Nagtanong ulit siyang Luo, kung ganoon, bakit mo ako hinahanap? Ngumiti ng mapanukso si Alinda, Mr. Yang, hindi ba't bansang magalang ang China? Hindi mo ba ako iimbitahang umupo muna? O siya, dito ka, sagot ni Yang Luo na nag-abot ng kamay para imbitahin siya sa resting area. Pakiupo ka muna. Pagdating nila sa pahingahan, inimbitahan ni Yang Luo si Alinda na umupo. Pagkatapos, tumingin siya kay Prajna, Prajna, pakibuhusan ng tubig si Miss Alinda. Sige, tumango si Prajna at nagpunta para kumuha ng tubig. Siya nga pala, sino itong magandang dalaga? Tanong ni Alinda na puno ng kuryosidad. Sumagot si Yang Luo, kaibigan ko siya. Ang pangalan niya ay Prajna. Ngumiti si Alinda at nagsabi, napakaganda niya. Ngumiti rin si Yang Luo at sinabing, maganda ka rin. Salamat. Masayang tinanggap ni Alinda ang papuri. Sa sandaling iyon, bumalik si Prajna na may dalang dalawang baso ng tubig at inilapag iyon sa harap ni Yang Luo at Alinda. Diretsyong sinabi ni Yang Luo, Miss Alinda, ano nga ba ang pakay mo sa paghahanap sa akin? Kinuha ni Alinda ang tasa at uminom muna ng tubig. Hindi agad siya sumagot, bagkus ay kinuha niya ang kanyang cellphone at pinakita ang isang maikling video. Tinanong niya, Mr. Yang, ikaw ba ito? Ang video ay tungkol kay Yang Luo habang ginagamot si Jean Yaman. Tumango si Yang Luo, oo, ako nga. O Diyos ko, ikaw nga talaga. Punong-puno ng tuwa ang mga mata ni Alinda, Mr. Yang, totoo bang napakamahiwaga ng Chinese medicine? Sabi ni Yang Luo, ang Chinese medicine sa China ay malawak at napakalalim, may mahabang kasaysayan. Natural lang na mahiwaga ito. Muli siyang nagtanong, paano mo ipapaliwanag na kusang nangangatog ang mga pilak na karayom na iyon? Paano ko ba ipapaliwanag? Kinumo ni Yang Luo ang kanyang ulo. Miss Alinda, alam mo ba kung ano ang qi? Siyempre alam ko iyon. Sumagot si Alinda at nagtanong ulit, kaya ba nangangatog ang mga karayom dahil sa qi? Tama, tumango si Yang Luo at sinabing, ang ginamit ko ay ang True Providence Needle Technique. Kaya gumagalaw ang mga karayom. Kung ganun, ano naman ang true qi? Para bang batang puno ng kuryosidad si Alinda na sunod-sunod ang tanong. Nakikinig din si Prajna ng may interes. Isa siyang martial warrior at alam niya ang tungkol sa true qi, pero wala siyang masyadong kaalaman sa Chinese medicine. Ipinaliwanag ni Yang Luo, maaari mong ituring ang true qi bilang isang pinagmumulan ng enerhiya. Dahil may enerhiya na nakakabit sa mga pilak na karayom, kaya ito nangangatog. Pwede mo ba akong ipakita? Tumingin si Alinda kay Yang Luo na puno ng pananabik. Sige, ipapakita ko sa iyo. Nang makita ni Yang Luo na interesado si Alinda sa Chinese medicine, pumayag siya. Alam niyang maraming doktor sa larangan ng kanluraning medisina ang nagkakamali ng tingin sa TCM, iniisip na ito'y pamahiin at walang bisa. Kaya magandang pagkakataon ito para ipakita na ang Chinese medicine ay tunay na sinaunang agham at hindi haka-haka. Bukod pa rito, isa si Alinda sa mga doktor ng Western Medicine Association, kaya't malaking tulong kung maipapakalat niya ang kaalaman tungkol dito sa ibang bansa. Habang iniisip ito, tiningnan ni Yang Luo si Alinda at nagtanong, Miss Alinda, masakit ba ang iyong kanang braso nitong mga nakaraang araw? Paano mo nalaman? Gulat na gulat si Alinda. Sa mga nakalipas na araw, marami siyang isinagawang malalaking operasyon kaya sumasakit nga ang kanyang kanang braso. Ngunit, wala siyang pinagsabihan tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Yang Luo, ang Chinese medicine ay gumagamit ng 4 na pamamaraan ng pagsusuri, pagtingin, pangamoy, pagtatanong, at paghipo. Ang pagtingin.
pa lamang ay nakakapagbigay na ng palatandaan. Kung ganun, kaya mo ba akong gamutin? Mabilis na nagtanong si Alinda. Siyempre, tumango si Yang Luo. Maraming paraan para gamutin ang iyong braso. Pero dahil gusto mong makita ang acupuncture, gagamitin ko iyon. Kumurap ang mga matang kulay sa pirong bughaw ni Alinda. Ano ang kailangan kong gawin? Relax ka lang at ilapag mo ang iyong kamay sa mesa. Sige. Inilapat ni Alinda ang kanyang kanang braso sa mesa. Kinuha ni Yang Luo ang kahon ng karayom at pumili ng isa. Pagkatapos, pinakilos niya ang kanyang true chi at marahang inalag ang kamay. Swish! Lumipad ang pilak na karayom na kumikislap at tumama ng eksakto sa acupuncture point sa braso ni Alinda. Dahil maliit lang ang problema, isang karayom lang ang kailangan. Pagpasok ng karayom, naglabas ito ng gintong liwanag at marahang ng inig. Oh Diyos ko! Ang galing nito! Nanlaki ang mga mata ni Alinda habang nakatitig sa karayom. Punong-puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Dati nagulat na siya sa mga larawan at video ni Yang Luo, pero ngayong nakita niya mismo sa harap niya, mas lalo siyang nabigla. Maging si Prajna ay napatitig ng malaki ang mga mata. Kahit ilang beses na niyang nakita ang kakayahan ni Yang Luo, lagi pa rin siyang namamangha. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang pag-angat ng karayom. Inalis ni Yang Luo ang karayom at nagsabi, Miss Alinda, subukan mong igalaw ang braso mo. Inangat ni Alinda ang kanyang braso at gumalaw ito ng normal. Namangha siya, nakakagulat. Gumaling na agad. Wala na ang sakit. Habang nagsasalita, nakatitig siya kay Yang Luo na parabang nakakita ng kayamanan, totoong ang napakamahiwaga ng Chinese medicine. Isang karayom lang at nawala agad ang sakit. Ngumiti si Yang Luo, Miss Alinda, bukod sa iyong braso, may iba ka pa bang nararamdaman? Ay wala. Umiling si Alinda at pabirong sinabi, Mr. Yang, taon-taon akong nagpapamedical check-up. Wala akong sakit. Mukhang nagkamali ka ng diagnosis. Ngumiti si Yang Luo at umiling, hindi ako nagkamali. May dysmenorrhea ka, hindi ba? Namula ang mukha ni Alinda sa gulat. Alam mo rin yun. Totoo, tuwing dinadatnan siya, sobra ang sakit kaya't umaasa na lang siya sa painkillers. Naalala niya bigla ang sinabi ni Smith sa kanya sa telepono na si Yang Luo ay isang tunay na divine doctor. Ngayon, kumbinsido na siya. Ngumiti si Yang Luo, para sa isang bihasang Chinese doctor, makikita agad ang problema ng pasyente sa isang tingin. Mr. Yang, hindi ba nagyayabang ka na? Ngumiti si Alinda at nagtanong muli, kaya mo bang gamutin ang dysmenorrhea ko? Siyempre, talaga, nagniningning ang mga mata ni Alinda. Totoo bang kaya mong gamutin ito? Hindi naman ito malubha, nagkibit balikat si Yang Luo. Kung hindi ka naniniwala, malalaman mo rin mamaya. Huminga ng malalim si Alinda at nagtanong. Kung ganun, ano ang dapat kong gawin at paano ako makikipagtulungan sa iyo? Ngumiti ng medyo naiilang si Yang Luo at sinabing, kailangan mong haburin ang iyong damit pang itaas at ilantad ang iyong puson. Huwag kang mag-alala, nandito ako para gamutin ka, wala akong masamang intensyon. Pero, binalingan siya ng masamang tingin ni Prajna. Alam niya na ang taong ito ay hindi kasing seryoso nang ipinapakita niya sa labas. Gayunman, hindi nag-atubili si Alinda at hinubad ang kanyang damit, inilantad ang puson. Matapos haburin ang kanyang pang-itaas, hindi siya nakaramdam ng anumang pagkailang. Sa halip ay nagtanong siya ng diretsahan. Kung ganun, ano pa ang kailangan kong gawin? Dahil hinubad na niya ang kanyang short-sleeved shirt, litaw na litaw ang hubog ng kanyang katawan. Ang figure ng babaeng ito ay sadyang napakaganda, may laman kung saan dapat may laman at payat kung saan dapat payat. Ang kanyang tiyan ay maaaring ilarawan sa tatlong salita. Patag, makinis, malambot. Nagkaroon din ng magandang impresyon si Yang Luo kay Alinda. Magnanimous siya, may malayang personalidad, hindi maarte, at prangka. Inalis ni Yang Luo ang kanyang tingin at tumugon. Miss Alinda, sapat na ito. Pagkasabi, kumuha siya ng isa pang pilak na karayom at pinakilos ang kanyang true chi. Mabilis niyang iniikot ang pulso. Swish! Lumipad ang karayom at tumusok sa isang acupuncture point sa puso ni Alinda. Pagkapasok ng karayom, kumislap ito ng gintong liwanag at muling ng inig. Napatingin si Alinda sa nanginginig na karayom, at lalong lumaki ang gulat sa kanyang mga mata. Gitling-gitling-gitling.
Ilang minuto ang lumipas. Tinanong ni Yang Luo, Miss Alinda, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Sumagot si Alinda, parang mainit ang puson ko. Napaka-komportable. Ngumiti si Yang Luo. Ibig sabihin gumagana na ito. Makalipas pa ang ilang minuto, huminto na sa pagninig ang karayom. Inalis ito ni Yang Luo at sinabing, Miss Alinda, napagaling ko na ang iyong dysmenorrhea. Kapag dinatnan ka sa susunod, hindi ka na masasaktan. Talaga bang gumaling na ako? Hindi pa rin makapaniwala si Alinda. Alam niya na sa Western medicine, maaari lamang maibsan ang pananakit ng dysmenorrhea, pero imposible itong tuluyang magamot. Siyempre totoo, tumanggo si Yang Luo. Kung hindi ka naniniwala, malalaman mo sa susunod mong regla. Gitling gitling gitling. Matapos magsuot muli ng damit, nagtanong si Alinda. Mr. Yang, 2 sakit ko na ang nagamot mo. Magkano ang babayaran ko sa iyo? Umiling si Yang Luo. Wala nang bayad. Sapat na may promote ng Western Medical Association ang Chinese medicine sa buong mundo at maalis ang maling akala tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Mr. Yang. Tutulungan talaga kita, dagdag ni Alinda. Ito ay isang malaking biyaya para sa China na magkaroon ng Chinese doctor na katulad mo. Sagot ni Yang Luo, ako ay isang Chinese doctor at isang Chino. Maliit na bagay lang ang ginawa ko. Kung nais kong makilala ng buong mundo ang himala ng Chinese medicine, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangang magsama-sama ang libo-libong magagaling na Chinese medicine doctors. Napuno ng paghanga ang mga mata ni Alinda habang nakikinig. Ngumiti siya at nagsabi, Mr. Yang, gusto kong matuto ng Chinese medicine mula sa iyo. Maaari mo ba akong turuan? Umiling si Yang Luo, Miss Alinda, ang Chinese medicine ay hindi natututunan ng biglaan. Kinakailangan ng maraming taon ng pag-aaral at karanasan. Bago ka palang nakakasalamuhan ng Chinese medicine, at kailangan mong magsimula sa pinaka-basic. Kahit gusto kitang turuan ngayon, hindi mo pa maiintindihan, lalo na't matuto. Gitling gitling gitling. Nalungkot ang mukha ni Alinda nang marinig iyon. Ngunit nagpatuloy si Yang Luo. Pero kung talagang gusto mong matuto, maaari kitang ipakilala sa ilang matatandang Chinese doctors. Talaga, biglang lumiwanag ang mukha ni Alinda. Siyempre totoo, ngumiti si Yang Luo. Kapag may oras ako, dadalhin kita para makilala sila. Mabilis na sabi ni Alinda. May oras ako ngayon. Maaari mo ba akong isama? Kung ganun, sige. Dahil wala rin siyang masyadong gagawin, tumanggo si Yang Luo. Ngunit biglang may tumawag kay Alinda. Pasensya na, sagutin ko lang ito. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya na may bahid ng panghihinayang. Si Smith ang tumawag. May pasyente raw na malubha ang kalagayan at kailangan ako para sa operasyon. Mukhang kailangan nating ipagpaliban ang pagkikita sa mga matatandang Chinese doctors. Sabi ni Yang Luo, ayos lang, gawin mo muna ang trabaho mo. Pagkatapos, maaari mo akong tawagan anumang oras. Pag-isipan sandali ni Alinda bago magsabi, Mr. Yang, bakit hindi ka sumama sa akin? Pagkatapos ng operasyon, makakapunta tayo agad sa mga matatandang Chinese doctors. Tumanggo si Yang Luo, sige, sasama ako. Gitling gitling gitling. Sabi ni Alinda, kanina, sabi ni Smith na may susando sa akin. Malamang parating na iyon. Hintayin natin sa labas ng kumpanya. Tumanggo si Yang Luo at sinabihan si Prajna. Prajna, sabihin mo kay Qingmei na lalabas ako. Itinaas ni Prajna ang kamay. Sige, sige. Tutal malamang masermonan ka ni Sister Su, hindi ako. Napangiwi si Yang Luo. Sabihin mo na lang kay Qingmei na babalik agad ako. Pagkatapos noon, sumama siya kay Alinda palabas ng kumpanya. Gitling gitling gitling. Makalipas ang ilang sandali, isang dark green na SUV na may espesyal na plaka ang huminto sa harap ng gusali. Bumaba mula rito ang isang matangkad at matikas na lalaking nasa edad 40 dagdag, crew cut, makapal ang kilay, at kayumanggi ang balat. Base sa kanyang bahagyang umbok na sentido at makakapal na kalyo sa kamay, malinaw na isa siyang martial artist. Tiningnan ni Yang Luo ang kotse at ang lalaki. Medyo naningkit ang kanyang mga mata. Mukhang ang taong nagpadala kay Alinda ay may mataas na katayuan. Nang makalapit ang lalaki, ngumiti siya at iniabot ang kamay kay Alinda. Hello, President Alinda. Ako si Hiying Hao. Si Mr. Smith ang nagpadala sa akin para sunduin ka. Inabot ni Alinda ang kamay niya.
Hello, Mr. He. Gitling gitling gitling. Nang marinig niyang Luo ang pagbati, napatigil siya. Miss Alinda, ikaw ba ang Pangulo ng Western Medical Association? Kalma lang ang ngiti ni Alinda. Mr. Yang, pasensya na kung inilihim ko ito kanina. Oo, ako ang kasalukuyang Pangulo ng Western Medical Association. Ha! Namangha siyang Luo. Hindi niya akalain na ang babaeng kaharap niya ay siya palang Pangulo ng Western Medical Association. At higit sa lahat, napakabata pa nito para humawak ng ganoong posisyon. Kaya pala ramdam niya na kakaiba ang karisma nito nang una niya itong makita. Siyempre, hindi niya minamaliit si Alinda dahil lang sa edad. Dahil kung siya ay naging Pangulo ng Western Medical Association, tiyak na may pambihirang kakayahan siya. Tumingin si Hiying Hao kay Yang Luo at nagtanong, President Alinda, sino naman ito? Ipinakilala ni Alinda, ito ang kaibigan ko, si Yang Luo. Siya ay isang doktor mula sa China. Matapos ang kaunting paghinto, tanong ni Alinda, Ginoo He, gusto kong dalhin si Ginoo Yang upang makita ang pasyente. Posible kaya ito? Dahil kaibigan mo si Pangulong Alinda, syempre pwede siya. Tumango si Hiying Hao at iniabot ang kanyang kamay kay Yang Luo na may ngiti, Kumusta, Ginoo Yang? Natutuwa akong makilala ka. Ngumiti rin si Yang Luo at iniabot ang kamay para makipagkamay kay Hiying Hao. Habang nakikipagkamay, pinagmamasdan ni Hiying Hao si Yang Luo. Ngunit anuman ang kanyang tingin, ordinaryo lamang ang dating kay Yang Luo. Bumalik ang kamay ni Hiying Hao at gumawa ng imbitasyon, Pangulong Alinda, Ginoo Yang, mangyaring sumama. Sumakay si Yang Luo sa kotse kasama sina Alinda at Hiying Hao at bamiyahe palayo sa Huami Biomedical. Sa biyahe, tinanong ni Alinda, Ginoo He, kumusta na ang kalagayan ng pasyente? Sabi ni Hiying Hao, hindi maganda ang kalagayan ng aking ama ngayon. Siya ay nasa koma. Sinabi ni na Vice Presidente Smith at iba pang mga doktor na kailangan agad sumailalim sa operasyon ng aking ama. Kung hindi, baka hindi na niya malampasan ang gabing ito. Sabi ni Alinda, mayroon ka bang impormasyon tungkol sa pasyente? Hayaan mong tingnan ko. Kinuha ni Hiying Hao ang isang dokumento mula sa upuan ng pasahero at iniabot kay Alinda. Tiningnan ni Alinda ang impormasyon. Tiningnan din ni Yang Luo sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang sandali, lumalim ang ekspresyon ni Alinda. Ginoo He, napakaseryoso ng kalagayan ng iyong ama. May piraso ng shrapnel sa kanyang puso, 2 sa kanyang mga bato, at 3 sa kanyang mga baga. Dagdag pa rito, ayon sa impormasyon, matagal nang nasa katawan ng iyong ama ang mga shrapnel na ito. Napaka-question ko lang, bakit hindi ninyo pa isinagawa ang operasyon noon? Sabi ni Hiying Hao nang may pait, noong bata pa ang aking ama, nakipaglaban siya sa ilang labanan at nasugatan. Ngunit noon, limitado pa ang kalagayan ng medikal. Bagamat naalis ang ilang shrapnel, may natirang hindi na maalis. Sa lahat ng mga taon na ito, umaasa na lamang siya sa gamot para mapanatili ang sarili. Walang naging problema, ngunit hindi ko inasahan na ang problema sa katawan ng ama ilang panahon lang ang nakalipas ay dahil pala sa mga shrapnel na ito. Naintindihan ni Yang Luo ang nangyayari. Noon, ang China ay nakaranas ng kaguluhan at walang bilang na digmaan. Isa rin ito sa dahilan kung bakit ang mga tao tulad ng ama ni Hiying Hao ay nag-alay ng kanilang buhay para maprotektahan ang China. Dahil sa kanila, ngayon ay mapayapa at maayos ang bansa. Tumango si Alinda at sabi, Ginoo He, halos bahagi na ng puso, bato, at baga ng iyong ama ang mga shrapnel na ito. Kung puwersahang aalisin ang mga shrapnel, magbubuga ng labis na dugo ang kanyang puso, bato, at baga, na napakadelikado. Kaya Ginoo He, masasabi ko sa iyo ngayon, kahit pa sumailalim sa operasyon, ang posibilidad na mabuhay ang iyong ama ay halos 30% lamang. Ano, 30%? Nagulat si Hiying Hao. Namumula ang kanyang mga mata at bulong, Pangulong Alinda, ikaw ang presidente ng Western Medical Association at autoridad sa Western Medicine. Hindi mo ba kaya, huminga ng malalim si Alinda, napakahirap talaga ng ganitong operasyon. Kahit ang mga pinakamagagaling na doktor sa mundo, mababa rin sa 30% ang posibilidad na maisalba ang buhay ng pasyente. Nagmamakaawa si Hiying Hao, Pangulong Alinda, inililigtas mo ang aking ama. Kapag nailigtas mo siya, tiyak na gagantimpalaan ka ng aming pamilya ng malaki.
Sabi ni Alinda, kailangan kong makita muna ang tunay na kalagayan ng pasyente bago ako magdesisyon. Ngunit huwag masyadong umasa. Opo, tumango si Hiyinghao ng mahina. Sa palagay ko, hindi ito masyadong mahirap alisin ang lahat ng shrapnel at mailigtas ang iyong ama. Biglang nagsalita si Yang Luo, na tahimik lang noon. Nagulat si Alinda, Ginoo Yang, totoo ba ang sinasabi mo? Opo, totoo. Tumango si Yang Luo at sabi, kung ako ang magsasagawa ng operasyon, ang posibilidad na mabuhay ang pasyente ay hindi bababa sa 70%. Paano ito posible? Nagulat si Alinda. Sandali ring nagulat si Hiyinghao bago siya napangiti ng may pait at sabi, Ginoo Yang, alam kong gusto mo lang akong aliwin. Ngunit dahil sinabi mismo ni Pangulong Alinda, tiyak na may tama siya. Bukod pa rito, hindi ko pa narinig na kaya ng Chinese medicine na magsagawa ng operasyon. Dagdag pa ni Alinda, hindi ko rin pa narinig na kayang magsagawa ng operasyon ng Chinese medicine. Sabi ni Yang Luo, hindi dahil hindi ninyo ito narinig ay hindi pwede ang Chinese medicine. Kaya nga may kasaysayan ang Chinese medicine sa operasyon. Halimbawa, ang Divine Dr. Hua Tuo, ang kilalang doktor sa palasyo, si Yuan Fang, at iba pa ay nagsagawa ng operasyon sa kanilang mga pasyente. Hindi pinansin ni Hiyinghao at agad nasabi, Ginoo Yang, maaaring may Chinese doctor noon na nagsagawa ng operasyon. Ngunit ngayon, bumagsak na ang Chinese medicine at wala nang ibang practitioner na kayang magsagawa ng operasyon. Kaya Ginoo Yang, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Mas naniniwala ako sa Western medicine kaysa Chinese medicine. Nagsimulang magselos si Yang Luo at sabi, Ginoo Hi, susubukan ko. Kung ordinaryong tao lang ang hindi naniniwala sa kanya, hindi siya makikialam. Ngunit ang ama ni Hiyinghao ay karapat-dapat sa kanyang respeto. Kaya nais niyang kumilos. Nag-ungol si Hiyinghao at sinabi ng seryoso, Ginoo Yang, hindi kayang tiisin ng kalusugan ng aking ama ang anumang eksperimento. Kung hindi dahil kay Pangulong Alinda, pinaniniwalaan ko na puputulan kita sa kotse ngayon. Tumango si Alinda kay Yang Luo at sabi kay Hiyinghao, Ginoo Hi, huwag kang magalit. May mabuting hangarin lang si Ginoo Yang. Tumango si Hiyinghao at hindi na tumingin kay Yang Luo. Nakatuon na lamang siya sa pagmamaneho. Huminga si Yang Luo at hindi na nagsalita pa. Kasabay nito, Dream Chaser Charity Foundation Building. Nakatayo si Li Zumei sa pintuan kasama ang mga bata mula sa Sunshine Welfare Institute. Samantala, iniangat ng mga tauhan ng Welfare Institute ang isang banderola. Nakasulat sa banderola, embezzled ng Dream Chaser Charity Foundation ang 51.5 milyong donasyon mula sa Sunshine Welfare Institute at binugbog ang mga empleyado nito. Hindi ito matitis. Sa sandaling iyon, nakita ng mga pumapasok at lumalabas sa gusali patina ng mga nagdaraan ang eksenang ito at nagturo sa kanila. Anong nangyayari? Totoo kaya na ninakaw ng Dream Chaser Charity Foundation ang donasyon mula sa Sunshine Welfare Institute? Dapat totoo ito. Sinasabing ninakaw na ng Dream Chaser Charity Foundation ang donasyon mula sa iba't ibang welfare institute sa Jiang City. Nagpunta na rin ang mga welfare institute para magreklamo, ngunit pinipigilan sila. Sinasabi rin na may malalim na koneksyon ang Dream Chaser Charity Foundation. Paano kaya makakaya ng mga maliit na welfare institute? Tama, sa ganitong sitwasyon, wala na silang magagawa kundi sumuko. Sa oras na iyon, lumabas ang isang grupo ng mga security officer mula sa gusali. Galit na tumingin ang kapitan ng seguridad kay Li Zumei at sa iba at matindi niyang sabi, huwag kayong magdulot ng gulo dito, umalis na kayo agad. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.